Alam mo ba, may mga produktong halos araw-araw nating nakikita, ginagamit, kinakain o binibili, pero ang hindi natin alam, dito pala mismo sa Pilipinas nagsimula ang lahat? Paano kung sabihin kong may mga produkto na ginagamit ngayon sa iba't ibang bansa, pero gawa pala ng isang Pilipino? May mga pagkain na akala natin imported, pero sa Pilipinas pala nanggaling. Mga imbensyon na naging bahagi na ng buhay ng milyong-milyong tao, pero bihira itong mabanggit sa school. Nakakalungkot lang isipin, minsan mas kilala pa natin ang mga produktong galing sa ibang bansa kaysa sa mga bagay na sariling atin. Kaya sa video na ito, aalamin natin ang top 10 produktong gawa mismo sa Pilipinas na sumikat sa buong mundo, na hanggang ngayon ay kilala hindi lang dito kundi pati sa iba't ibang panig ng mundo. Pero bago yun, huwag kalimutang mag-like, mag-comment at mag-subscribe para hindi mo ma-miss ang mga susunod nating uploads. Handa ka na ba? Simulan na natin! Top 10. Palayok Oven. Kapag sinabi kong oven, malamang ang unang maiisip mo ay electric o gas oven. Pero, alam mo bang may bersyon nito na hindi kailangan ng kuryente? Noong panahon ng digmaan, gumawa si Maria Orosa ng tinatawag na palayok oven. Isang simpleng imbensyon na gumagamit lamang ng palayok at uling para makapagluto at makapag-bake. Isipin mo yon? Sa gitna ng kakulangan sa kagamitan, nakagawa ng praktikal na solusyon ang isang Pilipina na nakatulong sa napakaraming tao. Minsan talaga, hindi kailangan ng mamahaling teknolohiya para makalikha ng malaking pagbabago. Kaya habang ginagamit natin ang mga modernong oven ngayon, nakakatuwang isipin na may isang makabagong ideya mula sa Pilipinas na nauna nang nagpatunay na kayang pagsamahin ng talino at pagiging praktikal. Top 9. Ilang-ilang oil. Nakaamoy ka na ba ng isang mamahaling perfume at naisip mong, ang bango naman nito? Pero baka hindi mo alam na isa sa mga pinakasikat na sangkap sa maraming luxury fragrances ay ang ilang-ilang. Ang pangalan pa lang nito ay mula na sa Pilipinas at matagal nang kinikilala ang bulaklak na ito dahil sa matamis at kakaibang amoy nito. Hanggang ngayon, ginagamit pa rin ito ng mga kilalang perfume houses sa iba't ibang panig ng mundo. Nakakabilib na may isang halamang unang nakilala sa ating rehiyon na naging bahagi ng ilan sa pinakamamahal na pabango sa planeta. Kaya sa susunod na makakita ka ng salitang ilang-ilang sa bote ng pabango, baka mapangiti ka dahil may piraso ng Pilipinas sa bawat patak nito. Top 8. Piña Cloth. Kung akala mo ay ordinaryong tela lang ang piña cloth, baka magulat ka sa kwento nito. Ginagawa ito mula sa hibla ng dahon ng pinya at kilala ito sa sobrang nipis, gaan at eleganteng itsura. Pero ang mas nakakamangha, ilang daang taon na itong minamahal hindi lang sa Pilipinas kundi maging sa ibang bansa. Ginagamit ito sa mga barong, saya at maging sa mga koleksyon ng international museums at fashion exhibitions. Hindi basta-bastang tela ang pinag-uusapan dito. Isa itong simbolo ng husay ng mga Pilipinong manghahabi. Kaya sa bawat hiblang pinagdudugtong ng kamay ng ating mga artisan, dala rin ito ang isang tradisyong kinikilala sa buong mundo. Top 7. Capiz Shell Products. Kapag nakakita ka ng isang eleganteng lampshade o chandelier na kumikislap kapag tinatamaan ng ilaw, malamang ay gawa ito sa Capiz Shell. Pero alam mo bang ang pangalang Capiz ay mula mismo sa lalawigan ng Capiz sa Pilipinas? Sa loob ng maraming taon, ang mga shell na ito ay naging paboritong materyales sa paggawa ng mga bintana, dekorasyon at home decor na ine-export sa iba't ibang bansa. Dahil sa kakaibang kombinasyon ng tibay at natural na kinang nito, naging simbolo ito ng Filipino craftsmanship. Ang simpleng kabibe na madalas nating baliwalain ay naging isang produktong hinahanap ng maraming interior designers sa buong mundo. Kaya minsan, ang tunay na ganda ay hindi kailangang kumikinang. Tulad ng ginto, minsan nasa isang simpleng shell lang pala. Top 6. Ube. Nitong mga nagdaang taon, halos saan ka man lumingon ay may makikita kang ube latte, ube cake, ube ice cream o kahit ube donut.
Pero bago pa ito maging viral sa social media at mga cafe sa iba't ibang bansa, matagal na itong paboritong sangkap sa mga handaan ng mga Pilipino. Ang kakaibang kulay nitong natural na violet at ang malinamnam nitong lasa ang dahilan kung bakit mabilis itong nakilala sa international food scene. Nakakatawang isipin na ang dating simpleng halaya na madalas nasa mesa tuwing Pasko ay isa na ngayong premium flavor sa maraming bansa. Kaya sa tuwing makakakita ka ng maahabang pila para sa isang ube dessert abroad, isipin mong nagsimula ang pagmamahal ng marami rito sa ating sariling kusina. Top 5. Manila paper at Manila envelope. Nung estudyante ka o ngayong estudyante ka, ilang beses ka kayang gumamit ng Manila paper? Siguro hindi mo na mabilang. Pero ang tanong, naisip mo na ba kung bakit Manila ang tawag dito? Hindi pala ito basta pangalan lang. Noong unang panahon, kilala ang Maynila bilang sentro ng kalakalan ng mga produktong gawa sa abaka, isang hiblang napakatibay na ginagamit sa paggawa ng iba't ibang uri ng papel at iba pang materyales. Dahil dito, naging pamilyar sa iba't ibang bansa ang pangalang Manila at kalaunan ay ikinabit ito sa mga papel at envelope na ginagamit sa paaralan at opisina. Tuwing may project ka o presentation ka, may maliit na paalala ng Pilipinas na hawak-hawak natin. Kaya sa susunod na may mag-abot sa iyo ng Manila paper, may bago ka ng kwentong pwedeng i-share. Top 4. Abaka o Manila hemp. Kung akala mo panglubid lang ang abaka, magugulat ka sa dami ng gamit nito. Pero hindi lang pala ito ginagamit sa barko o paggawa ng tali. Hanggang ngayon, ang hibla ng abaka ay ginagamit sa paggawa ng tea bags, specialty paper, currency paper, at maging sa ilang high-performance composite materials dahil sa tibay at gaan nito. Kaya namang hindi nakatapagtaka kung bakit kilala ito sa buong mundo bilang Manila hemp. Isipin mo, habang nagtitimpla ang isang tao ng tsaa sa Europe o humahawak ng espesyal na papel sa ibang bansa, posibleng may hiblang nagmula sa Pilipinas ang gamit niya nang hindi niya alam. Kaya minsan, ang mga pinakamahalagang ambag ng isang bansa ay tahimik lang pero nasa kamay na pala ng milyong-milyong tao. Top 3. Makapuno. Sa unang tingin, parang ordinaryong niyog lang ang makapuno. Pero ang totoo, isa ito sa mga pinaka-nakakamanghang tagumpay ng agham sa Pilipinas. Dati, napakabihira nitong matagpuan sa kalikasan dahil karamihan sa mga bunga nito ay hindi normal ang pagtubo. Kaya paano ito naging available sa mas maraming tao? Dahil sa embryo rescue technology na binuo ng mga Pilipinong siyentipiko, naging posible ang pagpaparami nito sa mas malaking bilang. Ang dating pambihirang niyog ay naging pangunahing sangkap na ngayon sa iba't ibang dessert na ini-export pa sa iba't ibang bansa. Minsan talaga, ang pinakamalaking pagbabago ay nagsisimula sa loob ng isang laboratorio, hindi sa isang pabrika. Kaya sa bawat kagat mo ng makapuno, may kasamang kwento ng talino at sipag ng mga Pilipino. Top 2. Nata de coco. Kapag umorder ka ng milk tea, fruit drink o fruit cocktail, malaking tsansa na makikita mo ang maliliit na puting cubes na ito. Pero alam mo bang ang nata de coco ay unang na-develop sa Pilipinas? Nilikha ito bilang isang paraan para mapakinabangan ng tubig ng niyog na madalas tinatapon noon. Sa tulong ng fermentation, nabuo ang chewy at refreshing na produktong na yun ay makikita na sa mga supermarket, cafes at dessert shops sa iba't ibang panig ng mundo. Ang simpleng ideya ng hindi pagsasayang ng isang sangkap ay nauwi sa isang produktong minamahal ng milyong-milyong tao. Sabi nga nila, waste is only waste if you waste it. Kaya sa bawat nata de coco na kinakain mo, may paalala na ang isang simpleng problema ay pwedeng maging isang napakalaking oportunidad. Top 1. Banana ketchup. Kapag narinig mo ang salitang ketchup, ano agad ang pumapasok sa isip mo? Kamatis, tama? Pero dito sa Pilipinas, may isang babae na nag-isip ng kakaiba. Noong panahon na kapos ang supply ng tomato ketchup dahil sa digmaan, gumawa si Maria Orosa ng alternatibo gamit ang saging at doon sinilang ang banana ketchup. Ang dating solusyon sa kakulangan ay naging isang produktong kinilala hindi lang sa Pilipinas kundi maging sa iba't ibang bansa.
Hanggang ngayon, marami pa ring foreign stores at Asian supermarkets ang nagbebenta nito. At para sa maraming Pilipino, ito pa rin ang paboritong kapares ng pritong pagkain. Nakakamangha na ang isang ideyang pinanganak mula sa pangangailangan ay naging bahagi ng food culture ng mundo. Kaya minsan, ang mga pinakamatamis na tagumpay ay nagsisimula sa panahon ng pinakamalaking pagsubok. At ayan na nga, ang top 10 produktong hindi mo aakalaing sa Pilipinas pala nagsimula. Mga simpleng bagay na maaaring nakikita, nagagamit o natitikman natin hanggang ngayon. Pero may mga kwentong nagpapatunay kung gaano katalino, malikhain at mapamaraan ang mga Pilipino. Mula sa mga pagkaing kinikilala sa iba't ibang panig ng mundo, hanggang sa mga materyales at produktong naging bahagi ng iba't ibang industriya, isang bagay ang malinaw. Mas marami pa pala tayong maipagmamalaki kesa sa inaakala ng karamihan. Ikaw, kabida, alin sa mga produktong ito ang pinakanagulat ka na Pilipinas pala ang pinagmulan? At may alam ka pa bang ibang produktong gawa o nagmula sa Pilipinas na sa tingin mo ay dapat nating maisama sa susunod na video? I-comment mo na sa ibaba ang iyong sagot. Baka ang susunod nating feature ay manggaling mismo sa rekomendasyon mo. At kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutang mag-like, mag-share at mag-subscribe para hindi mo ma-miss ang susunod nating mga uploads. Maraming salamat sa panonood. Hanggang sa muli, kabida!